pong pinag-uusapan. Ito pong sinasabi nito pong isang operator ng jeep na ito na kung saan umalma daw po mga kababayan sa serye ng oil price hike. Na kung saan mga kababayan sinasabi po nila na bulok daw po yung sistema ng ating pamahalaan. So ito nga po yung lagi kong sinasabi na wag naman kayo magsugo ng mga tao na parang inutusan nyo lang bumili ng alak. Ano po kasi ganito yung nangyayari mga kababayan na ito pakinggan natin. Yung subsidiya na yan kasi, ang sabi na, ano gusto nila mayari, magpasalamat pa kami. Magpasalamat pa kami sa gobyerno. Bakit kami magpapasalamat sa gobyerno? Kinukuha lang namin yung para sa amin. Hindi, kung tutuusin, both side, nagpapasalamat ang gobyerno sa inyo. Kaya nga tinutulungan kayo ng ating pamahalaan eh. Ano ba gusto nyong gobyerno? Ito, tanong ko lang sa mga ito mga kababayan. Ano ba ang gusto nilang gobyerno? Yung may presidente na nagsasalita na wala siyang pakialam kung magutom kayo? O yung presidente na gumagawa ng paraan para maibigay yung kahit konti magpapagaan ng buhay ninyo? Kasi lahat naman talaga apektado. Pero kayo kinakapa kayo ng ating pamahalaan. Kasi nga, tungkulin at obligasyon ng pamahalaan na tutukan at tulungan kayo. Pero mukhang hindi nyo po ata na-appreciate. Kasi nung panahon po ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, sinabihan sila ni Digong na wala siyang pakialam kung magutom etong mga ito. Diba wala naman sila naging reklamo, wala silang naging tugon mga kababayan. Pero nung gobyerno na po ni Presidente, ang tumutulong sa kanila, sila pa yung may ganang magsabi mga kababayan na binabawi lang nila yung para sa kanila. Oo, nandun na tayo sa point na yon. Pero isipin nyo rin na nagtatrabaho ang ating pamahalaan para matulungan at maibigay yung tulong na nararapat po sa inyo. Kasi hindi lang naman kayo yung apektado, halos lahat po tayo apektado sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at hindi po kasalanan niya ng ating pamahalaan. Dahil unang-una, kaya mataas ang presyo ng petrolyo kasi nga may gera sa pagitan ng Iran, Israel at saka po ng US. At hindi po yan kasalanan ni PBBM. Anyway, tuloy pa natin. Hindi kami para magpasalamat sa gobyerno. Pag-claim na lang, pera namin yan eh. Di ba? Pinanganak pa lang kami, may utang na kami. Kinukuhanan na kami. Kinukuhanan na kami ng ano-ano. Ng ano? Hindi po ba? Kaya ako galit na galit. Kasi pinaglalaban ko yung pera, yung bawat sintimo na ibinibigay ibinabayad namin. Sa saan? pa lang, sa BAP, patay-patayan na kami. Bakit? Yung pera na yan. Ayan halatang didisit to. Pakinggan nyo. Sino ba yung nagsasalita? Diba si Mike Defensor? Eto, pakinggan nyo Pakinggan nyo. Yung isang naka-background na boses mga kababayan. Dito po sa interviewing ito. Patay-patayan na kami. Bakit? Yung pera na yan, dapat ibigay talaga sa Diba parang si Mike Defensor o si Celis mga kababayan yung nagsasalita dyan? Galawang didisit nga to, parang inutusan lang bumili ng alak tapos hindi na bumalik. Ang bayan yan, hindi nila para ilagay sa bulsa. Kasi hindi pa sapat yung mga ninakaw nila. Hindi pa sapat yung mga inilagay nila sa bulsa. Yung pinaghati-hati nila yung pera ng isang pamilya lang. Ito ba? Sino yung tinutukoy mo na isang pamilya lang? Ayan halatang inutusan lang para magsalita. Di po ba? Sinong isang pamilya lang? Ang mga Duterte ba yan? Kasi halatado naman mga kababayan na kung pag-uusapan natin yung nakurap sa ating bansa, di ba na andyan yung 51 billion pesos na hinahanap, 125 million pesos na hinahabol kay Sara. Sa totoo nga lang, nasa 612.5 pa yan. At kung ano-ano pa mga kababayan. Bakit nung minura kayo dati ni Duterte, wala naman kayong nagawa? Diba tameme kayo? Sinabihan kayo na wala siyang pakialam na magutom kayo. Diba? Bakit parang ang dating masama pang ating gobyerno na nagbigay ng tulong sa inyo, tinulungan kayo? Alam nyo, natulungan na kayo, dapat magpasalamat kayo. Huwag naman kayong masyadong garapal. Diba? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, etong sinasabi nila dito, halatado kung ano yung script ng naratibo nila. Palabasin na masama ang gobyerno sa panahon ng crisis. Sa panahon ng crisis dito sa ating bansa, tumutulong ang ating pamahalaan,
ginagawa nga lahat na makakaya para matulungan na itong mga ito. Diba? Baka sabihin ng iba, Jake, gawa-gawa naman yung sinasabi mo, wala naman tulong na ganyan ang pamahalaan. Eto nga, oh. Ayan, oh, wait lang, basahin ko sa inyo. Ano ba yung sabi mga kababayan dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas in Action? Sabi po dito, agarang tulong ni PBBM sa gitna ng oil price shock. Agarang tulong ni PBBM sa gitna ng oil price shock sa pangunguna ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Inilunsad ang cash aid at libreng sakay para po sa drivers at commuters. Naandyan yung malasakit at political will, agad na kumilos para sa kapakanan ng mamamayan. 5,000 cash assistant program at yung libreng sakay program, mga kababayan. Yan po yung ginagawa ng ating pamahalaan. O sabi pa dito, may kaagapay ang drivers at saka commuters. Sinimula ng pamamahagi ng tulong sa Santa Mesa, Maynila para po sa mga driver na apektado ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Unang batch, tricycle drivers. Pangalawa, yung jeepney at TNBS drivers, mga kababayan. At yung pangatlo, yung 396,000 na benepisyaryo. O sabi pa dito, tuloy pa natin. Baka hindi alam ni Manong. O eto pa, bigat ng presyo, hirap ng kita. Dahil sa oil price shock, naapektuhan ang kita ng drivers at pamasahe ng commuters. Tumaas ang presyo ng langis, nadagdagan ang gasto sa biyahe at hirap sa pang-araw-araw na kita. Minsan, ang proseso ng tulong ay tumatagal dahil sa pag-aayos ng listahan at pondo, kaya kailangan pabilisin ang aksyon. Yan po yung gusto mangyari ng ating pamahalaan, mabilis na aksyon. Lalo na at kailangan po yan ng mga kababayan Pilipino po natin. Sabi pa dito, mabilis na tugon sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Sa direktiba ni PBBM, pinagsama ang aksyon ng DSWD, DOTR, LTFRB at LGUs para po sa agarang tulong. Yung 5,000 cash aid distribution at libreng sakay deployment. Monitoring ng oil price situation. Yan po yung ginagawa ng ating pamahalaan. Kaya nga nakakapagtaka, bakit ang dating masama pa ang ating gobyerno sa kanilang ginagawang hakbang na makatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. O sabi pa dito, sama-sama sa pagbangon sa Bagong Pilipinas, ang tulong ay para sa lahat. Kailangan ng kooperasyon ng bawat isa. Makipag-ugnayan sa LGU para po sa schedule at listahan ng benepisyaryo. O yan yung mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaan na hindi po ata maintindihan ng mga ito. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Sa akin po, hindi kami para magpasalamat. Na dapat ibibigay talaga ng gobyerno yan, na pusa. Hindi ba kami yung sasabihin nila, ayuda. Thanks God pa kami. Na para sa ganon, ayuda. Usapin. Hindi, magpasalamat ka nga sa Diyos. Tama yun, kuya. Magpasalamat, Manong pala, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil kahit may pinagdadaanan po tayong krisis sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, may ayudang nakalaan sa inyo. Diba? Parang ang dating, kahit yung Panginoon ayaw mong pasalamatan sa ayudang natatanggap mo. Aba, diba, saan kayo kumukuha ng ganyan ng kakapalan ng pagmumukha ninyo? Diba mga kababayan, tinulungan na nga, garapal pa. Ayuda! Pag nakandara ba kami, hindi. Dapat kayo binabahay-bahay nga nila yan eh. Para maramdaman nila yung tao rito sa baba, sa laylayan. Kung ano na ang buhay ngayon, kung ano yung sitwasyon. Kaso no, wala na eh. Tulog ang gobyerno. Walang kwenta ang gobyerno. So, yun lang Huwag kang pumila. ang panawagan ko sa subsidiya. Tinanong kung anong pangalan, hindi mabanggit ang pangalan, mga kababayan. Away, sana pag nilang bigyan ng gulay yung mga kumukuha ng ayuda. Hindi ka nakabutante ron sa area na yon, bigyan mo dapat kasi consumer yan eh, ng diesel. Consumer yan ng bawat langis. Kasi yung subsidy yan ang ibinaba para po sa tax, para doon sa oil. Di po ba? Ano? Diesel, Para sa saan? langis, sa tornilyo, kung ano-ano. Ang panawagan ko, sana wag bigyan ng gulay ng bawat lokal yung mga operator na kumukuha ng mga subsidy. So, yun lamang po.
Hindi, ba't kasi hindi ganito ang gawin nyo? Kapag may nakita kayo na lokal na binibigyan ng kulay, yung pagkuha ninyo ng subsidy, bakit hindi nyo pangalanan? Yung mga mayor na naandya dyan, o bidyuhan ninyo, i-post ninyo, nang makilala naman yung mga yan. Diba, wag nyo sasabihin tulog ang gobyerno. Ang gobyerno gumagawa ng paraan. At eto nga yung mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan, no? O ayon po dito kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Eto, sabi dito, may pangako kaugnay ng fuel subsidy sa mga PUB. Eto, pakinggan natin. Nangako si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na kanilang pabibilisin ang ginagawang distribution ng fuel subsidy para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan sa gitna ng mega oil price hike. Sa ngayon ay pinakikilos na ng DSWD ang lahat ng kanilang mga tauhan at Ano, hindi ko talaga lubos maisip mga kababayan yung sinabi nung lalaki kanina. Siguro, ano yun, DD shit yun. Kasi naando doon si Mike Defensor nagsasalita, di ba? Ano yung sabi? Kailangan mag-thanks God pa kami. Eh dapat talaga kayo magpasalamat sa Diyos. Dahil kahit papaano may ayuda sa kabila ng krisis na pinagdadaanan ng ating bansa. At saka take note ha, hindi lang ang Pilipinas ang dumadanas niyan. Maging yung mga ibang bansa, dumadanas din po ng matinding krisis. Di po ba? Matinding pagtaas ng petrolyo. Pero hindi sila nagrereklamo. Di po ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. resources upang mapabilis ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mga PUB. Target ng ahensya na matapos ang payout ng fuel subsidy sa lahat ng mga PUB driver sa Metro Manila bago ang long holiday sa unang linggo ng Abril. Wait nga lang, hanapin nga natin yon. Ito. Lutang kami pagtanghali, boss. Bakit nung mga panahon mga kababayan na minumura sila ni Duterte, bakit wala silang palag? Diba? Yon talaga maliwanag, binura sila ni Digong. Wala si Digong pakialam na magutom yung mga yan. Ito. Gobyerno to protect Ito pakinggan nyo mga kababayan, bakit wala silang palag nung sinasabon sila ni Duterte dito? Partida yan, wala pang gaanong maitulong ang gobyerno ng mga panahon na yon. Pero ngayon, todo yung suporta ng ating pamahalaan, yung pagtulong ng ating pamahalaan, pero binabatikos pa rin nila. pag may sinabi yung gobyerno to protect public health and to protect public interest, kailangan sundin natin yan. Kaya if we fail, it means more money for lung cancers and for respiratory diseases. Pakinggan nyo Mga anak natin, maging bubo yan. Stand still on traffic, it does not move. And all the time, people of the Philippines are inhaling the fumes. Kung maintindihan ninyo yan, nakikinig kayo ngayong piston, intindihan ninyo mabuti. Hindi ako papayag. Alam mo, pag ako ang presidente may naiwan 4 years, either patayin ninyo ako o sumunod kayo. Hindi ako upo dito magsalita ng presidente kung hindi masusunod ang batas. Putang ina, magpapatayan talaga tayo. Hindi ako papayag na magmura. Lahat naman tao nagmumura eh. Pero hindi ako papayag. Totoo lang. January 1, pag hindi nyo na modernize yan, umalis kayo. Mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. It's the majority of the Filipino people. Huwag ninyong ipasubo ang tao. Yan yung tungkol sa modernize mga kababayan ng jeepney modernize. Modernization pala, sorry. Diba? Kasi nga ang gusto ni dating Pangulong Duterte, yung gusto niya yung masusunod. Kailangan yung mga babiyahe, mga bagong mga kababayan na galing China. Yun yung gusto niya mangyari. Ngayon nagrereklamo yung mga jeepney driver kasi wala nga silang perang pambili noon. At the same time, mga kababayan, ang hirap pa ng buhay ng mga panahon na yon kasi nga, kung matatandaan nyo, kailan ba ito kung matatandaan nyo mga kababayan, bago pa lamang po bumabangon ang ating bansa. Lalo na at talagang talamak din ang kabilaang pagpapatumba sa mga kababayan Pilipino po natin.
So ngayon, kung mapapansin nyo, ano yung sinabi ni Duterte sa kanila? Wala silang palag dyan. Pag hindi nyo na modernize yan, umalis kayo. Mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. It's the majority of the Filipino people. Huwag ninyong ipasubo ang tao. Ayan o. Di ba? Tapos ang ating pamahalaan ngayon, umaaksyon na, namimigay ng kahit papaano cash aid na makakatulong sana doon sa mga kababayan Pilipino po natin, lalo na yung mga drivers at mga tricycle drivers, pero yung iba saglit na magpasalamat, nagrereklamo pa. 'Di ba mga kababayan? Kahit hindi na lang sa gobyerno ninyo, tanawin na utang na loob 'yan. Magpasalamat na lang kayo doon sa taas dahil kahit may pinagdadaanan tayong crisis, nakakaluwag-luwag pa. Di po ba? Dahil nakikita kayo, tinutulungan kayo ng ating pamahalaan. Kahit doon na lang sana sa Diyos mga kababayan, okay na yon. Pero yung sinabi nung lalaki kanina, kailangan mag-thanks God pa kami. Dapat lang. Di po ba? Kaya alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ayaw maging DDS nung iba. Kasi pag DDS talaga, bobo ka. Yun talaga yun mga kababayan. Hindi kayo mahirap kayo umintindi. Di po ba? Kasi biruin nyo mga kababayan yung Diyos na nga lang questionin mo pa. Di po ba? Anyway, mga kababayan, bukod dyan, so kung makikita ninyo, dapat nga, kung tutuusin, dapat magpasalamat talaga sila. Ano pa para sa akin kahit hindi na lang sa gobyerno, doon na lang sa taas. Dahil mayroon tayong presidente na marunong po kumapa sa mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, kung makikita nyo, habang binabatikos nila ang ating pamahalaan, yung ginagawa ng ating presidente, ang ating presidente naglilibot-libot mga kababayan at tinututukan at binabantayan yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So ngayon, kung makikita nyo, sabi po dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, bantay presyo, protektadong mamimili. Pag-aaral sa rice price cap, inihayag ni Francisco Teo Laurel Jr. na pinag-aaralan ang price cap sa imported rice. Tuloy pa natin mga kababayan. Ito pa daw. Ayan, saklaw ang pangunahing bilihin. Kabilang sa mga produktong hindi tataas, ang presyo ay ang sardinas, tinapay, tubig, noodles, kape, dilata at sabon mga kababayan. Now, sabi pa dito, commitment ng manufacturers. Ayan, ayon kay Cristina Roque, nangako ang mga manufacturers na hindi magtataas ng presyo sa loob po ng 30 days o 30 araw mga kababayan. Sabi pa dito, tuloy ang monitoring ng presyo, ipinahayag na magpapatuloy ang pagbabantay ng pamahalaan upang mapanatili ang sapat na supply mga kababayan. So bukod din po dyan, kung mapapansin nyo mga kababayan, yung 20 pesos na bigas po na pangarap ni PBBM na ngayon po ay nangyari na, ay magpapatuloy pa rin po sa kabila ng mataas na presyo ng petrolyo. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po dito, Quezon City, 20 pesos na bigas tuloy-tuloy. Walang panic buying para po sa lahat ang tulong ng ating pamahalaan. Sa direktiba ni Ferdinand Marcos Jr., tinitiyak ng Department of Agriculture or na itong DA na sapat po ang supply kahit mahaba ang pila sa Kadiwa site mga kababayan dyan po sa QC. So tuloy pa natin. Sabi pa dito, Visayas Avenue, Quezon City, long lines pero may supply. Ano po at magpapatuloy pa rin po at dire-diretso pa rin po yung pamimigay. Yung pagbibenta ng Kadiwa mga kababayan ng 20 pesos na bigas. Ano po sasabi pa dito, Manila, 20 pesos rice program, secured. At tuloy-tuloy pa rin. Ano po, kasi sinasabi ng iba, pinapalabas ng iba, na ito daw po mga kababayan ay magtatapos na dahil daw po mahal ang presyo ng petrolyo. Pero kung titingnan nyo, nakapaghanda po ang ating pamahalaan at yan po ay magpapatuloy pa rin at hindi po yan mapuputol o matatapos. Depende na lang kung si Sara Duterte ang presidente at hindi niya ipagpapatuloy itong 20 pesos na bigas. Ano po, so ngayon, mga kababayan, kung mapapansin nyo, maging sa Manila, meron din po. At yung NFA, tuloy ang mailing, tuloy ang
replenishment. Yan po yung nakalagay dito. So ituloy pa natin mga kababayan. Ayan, sa QC, no panic, may bigas. Harvest plus supply chain, tuloy po ang serbisyo. Ano po, sabi pa dito sa pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr. At saka po ng Department of Agriculture, assure po mga kababayan na stable po yung rice buffer. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy pa rin po ang pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Kaya wala po dapat ikabahala yung mga kababayan Pilipino po natin na namimili po niyan. Ano po mga kababayan, dahil alam naman po natin na yan po ay pangarap ng presidente na gusto po niyang maipagpatuloy talaga at hindi mabitin yung mga kababayan Pilipino po natin. Sa madaling salita, magtutuloy-tuloy pa rin po yung pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Ano po mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dito sa mga issue na ito na pinag-usapan po natin mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.